DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa panhusisyo. Dasig Sugbo. Mga layunin na ilalahad ang sariling ideya o reaksyon tungkol sa napakinggang alamat. Nagagamit ang angkop na mga ekspresyon sa pagbibigay ng sariling ideya o reaksyon mula sa napakinggang alamat, na ipapakita na ang pagiging mapanghusga sa kapwa ay nagdudulot ng kasamaan. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating pagsasaluhan. Alam kong handa na kayong makinig at matuto dito lang sa paborito ninyong asignatura, ang Filipino. Ako, si Binibining Gretel, ang gagabay sa inyong pagkatuto sa ikalawang baitang. Sisimulan natin ang araw na ito sa pamimitas ng mga prutas sa bukid. Pero, naguguluhan ako kung anong prutas ang aking pipitasin. Maaari bang tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng pagsagot ng isang bugtong? Handa na ba kayo? Hindi tao, hindi hayop, hindi rin bagay. Balat niya ay berde, buto niya ay itim, laman niya ay pula. Ano siya? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo sa pag-iisip. Kung pakwan ang inyong sagot, tamang-tama! Paborito ko ang prutas na ito. Makapitas na nga. Mga bata, alam niyo ba ang alamat ng pakwan? Kung hindi pa, pakinggan ninyong mabuti ang alamat ng pakwan. Habang kayo ay nakikinig, nais kong itala ninyo ang inyong mga nararamdaman o saloobin sa napakinggang alamat. Palakpak nga bilang hudyat na kayo ay handa na. Alamat ng pakwan. Kaawa-awa ang batang si Juan. Ulila siya sa ama at ina. Nakatira siya sa kanyang tiya at tiyo. Mga pilyo, tamad at masasama ang ugali ng kanilang mga anak. Malupit sila kay Juan. Sinisigawan, pinapalo at pinagtatawanan nila si Juan kapag nagkakamali ito. Pakwan! Ang tawag nila sa pinsan na ang ibig sabihin ay pangit si Juan. Malaki ang ulo ni Juan. May itim ang kanyang mga ngipin at mapupula ang kanyang makakapal na labi. Ngunit, mabait, masipag at matulungin si Juan. Nagtatrabaho siya sa bahay sa buong maghapon. Naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ng bata, at nagliligpit ng kinainan. Minsan, nabasag ang hinugasang pinggan ni Juan. Wala kang ingat! Maghuhugas ka lang ng pinggan, magbabasag ka pa! Sigaw ng kanyang tiya. Pinagtawanan siya ng kanyang mga pinsan. Ha! Pakwan! Pakwan! Ang paulit-ulit na biro ng mga pinsan. Hindi na nakatiis si Juan. Umiiyak siya. Tumawag siya at nanalangin sa Panginoon. Kung maaari, kunin mo na po ako. Hirap na po ako. At biglang nagdilim ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat at kumulog.
Kinabukasan, di na nakita ang mag-anak si Juan. Sa halip, isang halamang may bungang singbilog ng ulo ni Juan ang kanilang nakita. Biniyak nila ang bunga. Simpula ng mga labi ni Juan ang laman nito at singitim ng mga ngipin ang mga buto. Nagsisi ang mga anak. Juan, sana'y mapatawad mo kami. Ang sabi nila sa sarili. Nagbago sila ng ugali. Inalagaan nila ang halaman. Tinawag nila itong pakwan. Sa paglipas ng mga araw, pakwan na ang tawag sa halaman. Iyon ang simula ng pagkakaroon ng halamang pakwan. Ang aral, iwasan ang pagiging mapanghusga sa kapwa. Maging mabait sa kamag-anak lalo na't kung kagaya ni Juan na ulila ng lubos. O ano, nasiyahan ba kayo? Ngayon, upang matiyak ko na kayo ay talagang nakikinig sa alamat, may mga tanong ako sa inyo. Panuto, sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang pangunahing tauhan sa alamat? A. Pedro, B. Juan, C. Mario. Kung titik B, Juan ang inyong sagot, tama! Ikalawa, kanino siya nakitira? A. Magulang, B. Tiyahin, C. Kaibigan. Kung titik B, tiyahin ang inyong sagot, tumpak! Ikatlo, bakit doon siya nakatira? A. Dahil ulila na siya. B. Dahil lumayas siya. C. Dahil nagbakasyon siya. Kung titik A, dahil ulila na siya ang inyong sagot, magaling! Ikaapat, paano siya itinuring ng kanyang mga pinsan? A. Hindi ka pamilya. B. Hindi kaibigan. C. Hindi kakilala. Kung titik A, hindi ka pamilya ang inyong sagot, tama! Ikalima, kung ikaw si Juan, ano ang iyong mararamdaman sa pang-aaway ng iyong pinsan? A. Masasaktan. B. Matutuwa. C. Manghihinayang. Kung titik A, masasaktan ang inyong sagot, mahusay! Ika-anim, tama ba ang ginawa ng magpinsan kay Juan? Bakit? A. Hindi dahil matalino si Juan. B. Hindi dahil mayaman si Juan. C. Hindi dahil nakakaawa si Juan. Kung titik C, hindi dahil nakakaawa si Juan ang inyong sagot, tama! Ikapito, sang-ayon ka ba sa pakikitungo ng mga pinsan ni Juan sa kanya? Bakit? A. Hindi ako sang-ayon dahil malupit sila kay Juan. B. Hindi ako sang-ayon dahil madamot sila kay Juan. C. Hindi ako sang-ayon dahil naiinggit sila kay Juan. Kung titik A, hindi ako sang-ayon dahil malupit sila kay Juan, ang inyong sagot, tama! Kaya nga mga bata, sa buhay natin, dapat maging mabait at magalang tayo sa ating kapwa. Huwag maging mapanghusga.
dahil sa inyong mga nararamdaman at saloobin, nakapagpahayag kayo ng inyong mga samot-saring reaksyon. Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkalungkot. Ang mga salitang maaari mong gagamitin kapag ikaw ay sumang-ayon, nagustuhan ko. Halimbawa, nagustuhan ko ang pagbabago ng ugali ng magpinsan. Kapag ikaw naman ay sumalungat, hindi ko nagustuhan. Halimbawa, hindi ko nagustuhan ang pagmamalupit ng magpinsan kay Juan. Kapag ikaw naman ay natawa, ako ay nasiyahan. Halimbawa, ako ay nasiyahan dahil natapos na rin ang paghihirap ni Juan. Kung ikaw ay nalungkot, nalungkot ako. Halimbawa, nalungkot ako sa naranasang panunukso ni Juan. Malinaw na sa inyo ang mga salitang gagamitin sa paglalahad ng reaksyon batay sa inyong nararamdaman. Alam kong handa na kayo sa pagsusulit. Panuto, basahin mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang salitang ginamit sa paglalahad ng reaksyon. Una, masaya ako dahil dadalhin ako ni inay sa pamamasyal. Kung ang salitang masaya ang inyong pinili, tama! Ikalawa, si kuya ay nalulungkot dahil hindi siya binilhan ng sapatos ni itay. Kung ang salitang nalulungkot ang inyong pinili, tumpak! Ikatlo, nanghihinayang ako dahil hindi ako nakasali sa paglalaro. Ang salitang nanghihinayang ang inyong pinili, magaling! Ikaapat, si ate ay natatakot kung wala siyang kasama sa paglalakad. Sa ikaapat na pangungusap, kung ang salitang natatakot ang inyong pinili, tama! Ikalima, nagagalit ako sa ginawang pang-aaway ng kaibigan ko. Sa ikalimang pangungusap, kung ang salitang nagagalit ang inyong pinili, magaling! Wala na akong masabi sa husay at galing ninyo. Parinig naman ang masigabong palakpakan dyan. Bilang karagdagang gawain ninyo, makinig kayo ng balita sa TV o radyo. Ilahad ang inyong mga nararamdaman at isulat ito sa inyong sulatang papel. At para naman sa inyong posibleng sagot, ako ay nalungkot dahil tumaas ang kaso ng COVID. Ako ay masaya dahil mayroon ang bakuna para sa COVID. Paalala, protektahan ang sarili sa coronavirus. Magsuot ng face mask. Palaging maghugas ng kamay. Iwasan ang paglapit sa may sakit. Tandaan, huwag mong husgahan ang iyong kapwa. Aalahanin mo, nagkakamali ka rin katulad ng iba. Walang taong perpekto. Ang mahalaga, marunong kang umunawa at magbigay respeto. Muli, ako si Binibining Gretel, ang tagapaghatid ng kaalaman sa inyong tahanan. Maraming salamat po! Paalam! DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa pundisyon. Dasig Sugbo.